pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig. Mabuhay. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat naman tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga, syempre. Happy lang po tayo, stress-free sa ating mga OFW at mga sundalo. Ito po si Terry Alpa at syempre po, tayo po'y napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ayan po, always happy po. Siyempre pag program natin, smile, no stress. Okay, at syempre po, i-click nyo lang po ang DWWD AFP Radio, follow, likes, and share. At batiin po natin ating mga bossing dyan po sa atin sa Camp Aguinaldo. Saludo po kami sa inyo. At syempre po, ang support ng ating technical side, sila po ay mga sundalo rin na kababaihan at kalalakihan. Thank you po sa suporta nyo. Okay, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Pakilala na po natin ang ating pong partner. Bagong lahat, hello po sa ating founder ng Bantay at Kasangga, Albert Gonzalez, na 4 na sulok ng mundo po ang ating chapter. So followers and viewers, mostly mga OFWs at ang ating pong mga sundalo. Okay, pakilala natin siyempre ang ating beauty ng DOST. Walang iba kundi si Miss Beth Padilla. Walang natin. Bati ka muna, Miss Beth. Hello, good afternoon mga katropa. Ito ulit ang inyong Lola Beth Padilla, retiree ng DOST. Patuloy pong naglilingkod sa inyo kasama ang inyong kaibigan at best friend na si Miss Terry Alpa. Magandang hapon po. Sana po ay hanggang sa huli ay pakinggan nyo po kami dahil mayroon kaming espesyal na panauhin. Yes, and of course, basta DOST Pag-asa, naku, maraming nakamonitor dyan. Pakilala mo na, Miss Beth. Okay, so ipapakilala ko sa inyo ay isang batang career scientist. Oh, friend, nagulat ako talaga. Batang-bata sila ngayon. Ako, mga anak ko na yata itong mga to. Siya ay isang newly conferred scientist from DOST na pinarangalan at nasaksihan natin kamakailan sa Luxen Hotel, Quezon City. Siya ay si Dr. Joseph Vasconcillo, Career Scientist 1 ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. So siya na lang ang magpakilala sa sarili niya, Bilwa friend. So mga kaibigan, mga katropa, ating pong tunghayan si Dr. Joseph Vasconcillo. Yes, palakpakan natin, sir. Alam po, artistahin si Sir. Maraming salamat po sa pagpapakilala, Tita Beth, Tita Terry. Maraming salamat din po sa mga tagapakinig ng DWDD AFP Radio. Magandang araw po sa ating lahat. Okay. Yan, friend, kakilalanin muna natin ang ating scientist, ano? Paborito natin ang mga scientist eh. Okay, sige, kilalanin muna natin kung sino siya. Yan, bago tayo pumunta doon sa programa. Sir, bali Dr. Joseph na lang po tawag natin sa kanya, no? A scientist lagi. Ako po, mas kilala po, Tita Terry, mas kilala po ako bilang Tasyo. So kung pupunta po kayo sa Pag-asa, ako po Tasyo po. Kasi napakarami pong Joseph sa mundo, ano po, para mas makilala tayo, Tasyo po yung ating palayaw. Kaya kung pupunta po kayo sa aming opisina, ako po si Tasyo. Mas kilala siya. Okay. Kailan po kayo nagsimula na maging isang scientist? Ano, alam mo na, pag scientist, nosebleed tayo dyan. Oo, nasa highest level, yes, no? Po. Yes po, Doc Tasyo. Kailan po? Medyo mahaba po yung ating naging journey, scientific journey po natin. Siguro, kung susumahin, simula pagkabata, gusto ko na talaga maging isang scientist. Pero not necessarily a meteorologist kasi nung kabataan ko, gusto ko siguro maging isang geologist. Pero syempre sa takbo ng panahon, tayo ay naging climatologist at kamakailan nga, sabi ni Tita Beth, tayo ay naparangalan bilang isa sa mga pinakabagong scientist, career scientist
ng kagawaran ng agham at teknolohiya. Yes. Ayan, siyempre, Yes, okay. lalamin natin din kay Doc Tasio yung magandang programa. Di ba, friend? Sige, go ahead. Question mo na siya. O sige, ito muna ang unang question na ko sa iyo, Doc Tasio, Dr. Tasio. Mas cute, Dr. Tasio. Ano po ang programa ng DOST na Scientific Career System? Para Opo. malaman ng lahat. Salamat po doon sa katanungan. Ang scientific career system po, sa totoo lang, ay hindi lang bang po nabibilang sa DOST sa kagawaran ng agham at teknolohiya. Ito po ay binubuo ng isang council, isang konseho, composed of course of the Department of Science and Technology and of course the Civil Service Commission as well. Ito po yung merit-based system ng Philippine bureaucracy para parangalan yung ating mga scientists. Kung alam niyo po yung career executive, ito po ay para sa mga administrators po natin in the Philippine bureaucracy. But of course, the Philippine government also recognizes na meron din po tayong scientific career. Kaya po yung mga mapupunta doon sa tinatawag natin mga scientists ng ating bayan, doon po napupunta sa scientific career system. Yes. Okay. So, Joseph, yung ano nyo, yung parang ranking, di ba sa civil service may mga position ranking, mas mataas ba kayo doon sa regular ranking na salary grade 22 or 24? O ano ka? Tama po. Siguro sisimplihan lang po natin kapag ang career scientist po, kung equivalency lang po, parang director 2 po ito doon sa ating civil service system. Salary grade 26 kung inyo pong mamarapatin. Gayon din po, kung habang tumataas career scientist 2, hanggang career scientist 5 po yung pinakamataas, at ito po ay posible magkaroon ng salary grade 30 kasi kinikilala po ng ating bansa na napakaraming mga scientist natin yung posible na baka mga ibang bayan. Ano po, so, at para maiwasan yung pangingibang bansa, nagbibigay sila ng karampatang, sabihin na lang natin merit at compensation para sila ay maengganyo na mag-stay dito po sa ating bansa. Ayun. Okay, para di maiwasan yung brain drain, di ba? Tama po. Na doon na lang mamalagi. Pero meron naman tayong isang programa, yung kamakailan din na ginawa yung Balik Scientist Program. Anyway, friend, meron kang ibang katanungan kay Dr. Tasio? Yes, excited ako kasi as a scientist, napakahalaga na malaman natin yung tungkol sa research niya, lalong-lalo na po sa pagbabago ng ating klima. Ano po ba yung makakatulong po sa atin? Opo. Salamat po dun sa katanungan. Ako po yung aking specialization pagdating po sa larangan of course ng sciences. Ako po isang climate scientist. Pinag-aaralan po hindi lamang po yung klima sa Pilipinas, kundi yung klima ng buong mundo. Bakit nagbabago-bago yung klima sa buong mundo at paano ito nakakaapekto sa klima sa Pilipinas at kalaunan ikinakabit natin ito dun sa kabuhayan ng mga tao. Tinatanong natin, posible ba na magkaroon ng mas maraming ulan sa susunod na buwan? At kapag nagkaroon ng mas maraming ulan sa susunod na buwan, paano ito nakakaapekto sa iba't ibang sektor ng ating lipunan? Halimbawa na lang po, Tita Terry, mahalaga halimbawa sa mga mag-aasin na mas kakaunti yung dami ng ulan at mas marami yung araw na sumisikat yung araw, yung dry day na tinatawag natin kasi mahalaga ito sa pagbibilad at paggawa ng asin. So, ito po yung ating mga nagiging pagsasaliksik sa larangan ng pananaliksik. Bukod pa doon, Tita Terry, Tita Beth, ang akin din pong specialization ay tropical cyclone climatology. Pinag-aaralan ko po kung bakit nagkakaroon ng mga pagbabago, halimbawa doon sa characteristics ng mga bagyo na pumapasok at nabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, bibihira lamang po sa buong Pilipinas yung nag-aaral ng mga ganitong larangan, kaya malaki pong oportunidad sa atin na makapagbahagi sa maliit nating paraan ng mga ganitong kaalaman. Okay. Alam mo, may curiosity ako dyan eh. Minsan, tungkol dyan sa mga climate, minsan, 1 kilometro dry, maaraw.
pagdating mo sa susunod na district, umuulan. Paano nangyayari yun, Tasyo? Ay, opo, Oo, marami ngayon. pong, Di opo, ba? marami pong kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago-bago ng ulan sa bawat lugar. Ano po? Unang-una, halimbawa, bulubundukin yung lugar, doon sa kabilang bahagi, napakaraming ulan, doon sa kabilang bahagi ay hindi na, mas kakaunti yung ulan. Kasi buntod ito nung posibleng mas malapit halimbawa sa mga karagatan o di kaya sa mga anyong tubig natin. Marami pong kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago doon sa katangian ng ulan na nararanasan natin sa ating bansa, Tita Beth. Okay. So, sa iyong palagay, may makabagong teknolohiya ka ba na gusto mong ibahagi o part ng iyong research para madaling maintindihan namin kung ano yung mga pagbabago sa klima? Opo. Yung mga makabagong teknolohiya po, tinitingnan po natin yung pagpre-predict po natin o pagtataya ng bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na buwan. Ang tawag po natin doon Seasonal Tropical Cyclone Prediction. Mahalaga po siya, halimbawa po sa AFP, ikabit na po natin sa sandatahang lakas, kasi sa resource mobilization po natin, very important ito. Halimbawa, kakailanganin po ng OCD, Office of Civil Defense, na malaman kung ilan yung bagyo halimbawa sa Disyembre. Nang sa gayon, makakapaghanda yung ating sandatahang lakas ng kanilang resources. Pwede rin po yan halimbawa sa PNP o di kaya po sa kagawaran ng agrikultura for resource mobilization and of course strategic policies din po natin pagdating sa pagtataya ng panahon. Yung pination ko po yung tinatawag natin, kung hindi nyo po naitatanong, at maikwento ko na po ngayong hapon na to, ang pinag-aaralan ko po talaga yung Christmas typhoon na tinatawag natin. Bakit po dumarami yung mga bagyo tuwing Kapaskuhan? Kung napapansin nyo po ng mga nakaraang taon, parang tuwing Kapaskuhan, bakit may bagyo na pumapasok? Lalo na sa katimugang bahagi ng bansa gaya ng Mindanao. So pinapaliwanag po natin ito sa pamamagitan ng pananaliksik na ito ay natural na pagbabago sa ating klima, kung kaya yung mga government offices po natin nakakapaghanda po sa mga ganitong klase ng kalamidad at sakuna para sa ating mga kababayan. Okay. Pero ano mo rin, Joseph, yung volume ng tubig na yung bubuho sa isang lugar, di ba? Mape-predict nyo ba? Isa po yun sa mga posible nating tinitingnan. Although hindi ko po personally tinitingnan yun, hindi po yun sa aking research. Pero posible po kung ano po yung dami ng bagyo na kaakibat, dami ng ulan dami ng ulan na kaakibat nung pagdaan ng bagyo. Napakahalaga po ito lalong-lalo na dun sa mga lugar na binabaha o prone doon sa pagbaha, lalong-lalo na po Tita Beth sa mga bababang lugar. So, bali, Doc Tasyo. Okay. Parang nailang akong tawagin ko yung Tasyo eh. Yung pong rain gauge na ginagamit po natin ngayon, ever since. Hanggang ngayon po ba, ano po pa siya? Yung talagang tama po ba yung binibigay niya talagang Tama po. status? Tama po. Hanggang ngayon, ito pa rin po, Tita Terry, pasensya na po, hanggang ngayon, ito pa rin po yung ginagamit nating instrumento sa pagsukat ng dami ng ulan, lalong-lalo na sa mga estasyon ng pag-asa ng DOST pag-asa sa buong bansa. Of course, nagkakaroon po ng variation dyan. Halimbawa po, yung manual na rain gauge natin, meron din po tayong mga automatic rain gauge, but generally, the idea is still the same. Sinusukat po ng ating mga rain gauge yung dami ng ulan na bumabagsak sa isang lugar sa loob ng isang panahon, sabi na lang, in a time period ka na lang po natin. So hanggang ngayon, ganun pa rin po ba? O meron na pong mas moderno? Kasi many years ago yan na po talaga yung nandyan. Nakikita ko po yan sa mga bridge. Sila. Opo. Meron pong manual. Opo, Tita Terry, meron pong manual. Meron na rin pong automatic rain gauge. So, minsan, kadalasan po, halimbawa, kapag malakas yung buhos ng ulan, tinitingnan natin yung pareho para dapat parehong-pareho yung datos na nakukuha natin. Nagtutugma sila para yung mga impormasyon na ibinibigay natin sa ating mga kababayan, tama po, para makapaghanda sila ng gusto. Ayun. So, friend.
Oh, okay. So, balik ulit tayo dito sa ano. Dr. Tasio, meron ka bang mga naging balakid sa ginawa mong research o paano 'to masusolusyonan? Yung mga hindrance para gusto mo pang mapagtibay ang iyong pananaliksik. Opo. Naku, mahal po natin ang Pilipinas. Kadalasan tinitingnan, mahal po natin ang bansang ito. Kadalasan po ang pagtingin ko dito ay mga challenges na lang po. Hindi po talaga totally balakid, but these are challenges that we need to overcome in order to serve our country. Ano po. Unang-una po siguro sa mga balakid, lamang na lamang po ito sa mga scientists natin, yung kakulangan ng pondo. Marami po sa mga scientists natin yung nangangailangan ng mas malaking pondo para mas sakatuparan yung kanilang mga pananaliksik. Una po iyon. Ikalawa po siguro yung nabanggit niyo po, Tita Beth, kanina, susugan ko na po yung brain drain. Kailangan po natin mas maraming scientists sa bansang ito kasi napakarami po nating challenges. Hindi lamang po sa klima, hindi lamang po sa meteorology. Across all sciences, there are different challenges. We need more scientists in this country. Kaya lagi ko pong sinasabi sa mga kabataan, sa mas bata pa po sa akin, it's not really a race. It's not a race. A scientific journey is not a race. Dahan-dahan po, every step along the way may natututunan po tayo. Ang tandaan lang po natin, we stick to the core, that is to serve the country. We make our science to serve the country. Ayun. Okay. Tanong ko lang, friend, yung... Meron po sige. Ikaw muna, sige. Ikaw yung co-host eh. Kasi ang tanong ko, Dr. Joseph, may course na ba sa mga kolehiyo about astronomy or astrology, BS astronomy o BS ganoon? Tama po. Sa astronomy po, meron po tayong bachelor's degree na nag-offer. Kung hindi po ako nagkakamali, meron po sa Rizal Technological University. It is located in Mandaluyong. Nag-offer po sila ng Bachelor of Science in Astronomy. Pero syempre, tatawid ko po doon sa larangan natin, meteorology po. Ako po ay isang meteorology. Meron po tayong mga universities na nag-offer ng Bachelor of Science in Meteorology. Babanggitin ko na rin po para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Pinakamalapit po sa Kalakhang, Maynila. Sabihin na lamang po natin, meron po sa Central Luzon State University. We also have one in Northern Luzon, Mariano Marcos State University. Another one in the Bicol region, that's Bicol University. And then we have one in Visayas State University. Just recently po, nag-offer din po ang Iloilo State, nakalimutan ko po, Iloilo State Agricultural Technology. Isap niyo po yung pangalan. Sila po yung pinakabagong nag-offer ng BS Meteorology. And we are encouraging more universities to offer this program kasi kailangan po natin na mas maraming meteorology. Ayun. Friend, tanong ko lang si Doc Tasio, kailan po ba kayo nagsimula sa DOST Pag-asa? Scientist na po ba kayo nung pumasok kayo doon? Ako hindi po. Ako po ay isang weather specialist. Ayun. Pumasok po ako, weather specialist. Parang hindi natin nakikita nag-weather report. Ay, opo. Nabanggit ko po kay Tito Beth, nagkwentuhan na lang po tayo. Mas preferred ko po talaga na behind the scenes, actually. Okay. Nabanggit ko rin po kay Tita Beth, siguro kung sa tinapay po, kami po yung nagpapasarap doon sa tinapay. Nakikita niyo po yung labas ng tinapay, kami po yung nagpapasarap Kayo sa yung tinapay. pinakabit. Okay. Pero, sa panaginip mo ba, hindi pumasok sa isip mo, ma-TV ka. Kasi may face value siya, pwede siya, di ba? Oo. Salamat po doon. Hanggat maaari po. Gusto ko po sana behind the scene. Pero hindi po ako nakatanggi kay Tita Beth nung initahan niya po ako para sa inyong programa. Ayan. At least nakilala ka namin. Yes. Tanong lang natin, ano po ba ang naitulong sa inyo ng DOST Pag-asa sa inyo pong career? Napakarami po. Una po siguro yung opportunity to serve. Kasi hindi po, bibihira po, yung nabibigyan ng ganitong opportunity, ng oportunidad na makatulong sa ating bansa,
sa pamamagitan ng science, ng agham na pinili natin. At yun yung meteorology. Nung pumasok po ako ng DOST Pag-asa, sabihin na lang po natin, mahigit isang dekada na kaunti lamang po yung mga meteorologist sa bansang ito at kakalaunan dumarami na po. So, isa pong malaking opportunity, isang malaking karangalan ang binibigay ng DOST Pag-asa sa atin na mapabilang sa hanay ng mga nagsisilbi sa bayan. Ayun, ito ang pagkakataon. Pero ikaw yung kauna-unahan, di ba? Oo. Siya yung kauna-unahang career scientist from Pag-asa. Ay, ako po ay ikalawa, Tita Ikalawa Beth. na. Gusto Ay, ko, ikalawa. Sige ikalawa muna. po. Pero tama po kayo, ako po ay pinakabata. Sabi na lang po. Oo, Siguro, friend, bigyan natin Dalawa lang naman po kami. bigyan natin ng chance si Doc Tasio na magpasalamat sa DOST kasi tiyak mapapanood nila ito. Sige, ito yung pagkakataon mo. Opo, maraming salamat po, Tita Beth, Tita Terry. Sa inyo ko po muna uunahin. Salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi ng aking mga karanasan pagdating doon sa, of course, doon sa karangalan na mapabilang bilang isa sa mga career scientist ng Philippine government. And of course, for the entire DOST ecosystem. Kasi hindi po mangyayari ito kung hindi dahil doon sa mga opportunities na binibigay po ng kagawaran ng agham at teknolohiya para magkaroon ng pananaliksik. Kung hindi niyo po maitatanong, ka po sana, ang DOST Pag-asa po kasi talaga ay isang service institute. Sa DOST ecosystem po, may mga service institute tayo, may mga research and development institute. But even more so, kahit po service institute, ang DOST Pag-asa, binibigyan pa rin po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng research para yung tinapay at makapagsilbi sa ating mga kababayan. So kung nakikinig po yung ating mga kasamahan sa DOST and even for the Civil Service Commission, headed of course by Chairperson Marilyn Yap and the Secretary of the DOST, Secretary Renato Yusolidum Jr., maraming salamat po. Parte din po ng Scientific Career Council, yung pong bumubuo ng Scientific Career System, ang presidente po ng NRCP, kasama rin po dito ang presidente ng UP System. So maraming salamat po sa bumubuo ng Scientific Careers Council kasi nabibigyan po ng pagkakataon, hindi lamang po ako, but karamihan po ng mga mananaliksik, ng mga scientists sa bansang ito para magstay at makapagsilbi, magpatuloy na magsilbi sa ating bayan. Yes, yung kasalukuyan nating DOST, di ba? Si Sir Servando, yan, napakabait sa media po niyan. Oo, media friendly yun, si Sir. Rin po, si Dr. Nathaniel Servando Yes, po, saludo po ang kami sa kasalukuyang inyo. Si Ma'am DOST Lani, Pag-asa yan. Administrator. Yes. Yung ano, Suki na, di ba, Terry? yes. Yes, friend. Sa mga press con. Mm-mm. Sa mga press con nila, parati kang nandun. Yes, present tayo. At siyempre, ikaw din magiging present ka na kasi friend mo na si Doc Tasio. Sana makita natin siya sa ano At nila, saka, Thanksgiving. mag-regular guest tayo ng mga taga-DOST, friend. Makipag-coordinate ka sa kanila. Para at least, yan ang gustong marinig ng taong bayan. DOST Pag-asa. Kasi yung weather natin, super, iba na eh. Kaya dapat malaman natin yung mga nangyayari. Tulad ni Doc Tasio, isipin mo, nagsimula siya bilang ano doon, weather. Pero hindi natin siya napapanood, ayaw niya eh, no? Hindi nga natin napapansin Lagi doon. ako din. Patagal biyahe yata eh. Oo. Pag may mga media. Last time po, nagkaroon kayo hanggat maaari po. Opo. Nung Hanggat seminar po maaari. At namin, kung hindi wala po siya makakatanggi, Sir, nung seminar namin doon, wala kayo, sir. Maraming pong nag-talks doon, pero hindi ko nakita yung gandang lalaki ni Doc Tasio. Okay, Parang friend. ako nga eh. Friend, baka meron pa po si Doc Tasio na gustong i-share na hindi natin na itanong. Baka meron pa po kayo. isang mensahe na lamang po, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa ating bayan. Napakarami pong nangangailangan, napakarami pong challenges sa ating bansa, pero sa kalaunan mabibigyan din po tayo ng oportunidad gaya ng pagpasok natin ng admission
natin sa scientific career system. So, ang lagi ko pong sinasabi, it's not a race, it's a journey. So, we have to learn along the way. So, yun po, maraming salamat po, Tita Terry. Magandang pananalita. Yes, Dr. Tasyo. Pero hingan din kita ng mensahe para sa ating mga OFW, ang modernong bayani, sila po yung ating maraming viewers sa ibang bansa. At syempre po ang ating mga sundalo, ang tunay na bayani. Go ahead po. Okay, maraming salamat po sa ating mga bagong bayani, sa ating po mga kasamahan sa ibang bansa na patuloy na nagsisilbi at nagtatrabaho para po sa kanilang pamilya. Maraming salamat po. Hindi po matatawaran yung inyong sakripisyo. Kasi ako po, nag-aral po ako sa ibang bansa ng ilang taon. Marami po nakasama mga OFW at nakita ko po na yung kanilang mga karanasan, yung kanilang mga sakripisyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsasakripisyo sa pamilya at sa buong bayan. Sa ating sandatahang lakas, sa lahat po ng mga uniformed personnel, hindi namin po makakalimutan yung inyong sakripisyo. Katuwang niyo po kami doon sa inyong, katuwang niyo po ang DOST Pag-asa, kasama niyo po ang buong hanay ng kagawaran ng agham at teknolohiya para patuloy po na makapagsilbi sa ating bayan. Maraming salamat po. Yes. Yung nabanggit niyo po, sir, kasi binanggit niyo na kayo po ay pumunta sa mga ibang bansa at na-meet yung napakaraming OFW. Saan po bang bansa yun? Ako po ay nag-aral, Tita Terry, sa Jeju, South Korea, sa loob ng 4 na taon. So may mga kababayan po. Marami po tayong mga kababayan sa Jeju, South Korea. At kung may nakikinig po sa inyong programa, hello po. Yes. Ayan. Paborito namin ni friend yung bansang yan, yung Korea. Oo. Kaya okay yan. Tama-tama, sir. Siguro po kayo ay magiging inspirasyon ng ating mga OFW. Kasi kung kaya mong gawin, kaya din nila. Hindi lang po habang buhay kayo po ay nandyan at naghahanap buhay. Sabi nga nila, bihira yung yumayaman bilang OFW. Talagang empleyado ka pa rin kahit sa ibang bansa ka. Kaya ay magpasalamat tayo kay Doc Tasyo. Doc Tasyo, sana po, hindi ito ang una at huli na iyong pag-join sa amin. Pag meron po kayong mga update sa inyong mga research, go ahead po. At kayo po ay welcome sa aming programa ni Miss Pet. Okay, thank you so much, Miss Pet. Okay, Miss Pet, ikaw ano ba ang iyong mga gustong idagdag para naman sa iyong sarili? Since meron naman mga kurso, i-encourage natin yung mga nanay at tatay na mga OFW na kumuha ng kurso tungkol sa astronomy, meteorology, para lalo pang dumami ang mga katulad ni Dr. Tasyo na magpalaganap ng kaalaman tungkol sa pagbabago ng klima at sa iba pang mga kalamidad dito sa bansa. We need more scientists, lalo na yung mga bata. Ang pag-asa ng bayan. Saan ba sila pupunta? Yung mga interesado, saan ba sila dapat pumunta? Yes. Sa meteorology po ba, tinatanong po natin? Yung mga courses, oo. Opo. Kung para sa mga nanay at tatay na banggit na rin po, kasi mahalaga yan eh. Na po pwede po silang pumasok sa DOST Pag-asa bilang mga meteorologist ng ating bayan. Ang mga DRR unit din po natin sa mga local government unit ay nangangailangan ng mga eksperto pagdating sa meteorology. Ang kagawaran ng agrikultura, marami rin pong unit pagdating sa climate change adaptation. Of course, the Climate Change Commission. So I would say, even for the academe and the entire Philippine bureaucracy, we need more people like you. So iniimbitahan ko po kayo na sumali sa hanay ng mga eksperto sa meteorolohiya at klimatolohiya. Ako, baka ano po ang qualification po? Baka mahirap yan, ha? Hindi muna, kukuha muna sila ng kurso, friend. Yung mga apo mo, mga apo natin. 4 years? No, di ba? 4 years course, okay na ba mag-apply doon? Baka mas ano pa no? Ayun. Okay, ano pa, friend? Ang sayo naman. Abang nandiyan si Doc Tasyo, meron pa tayong 7 minutes. Ayan. Sige. May 7 minutes pa tayo. Paano, Dr. Tasyo, parang paano mapopromote?
Ay, hindi ako. Sabi niya, magpo-promote. Yung sa promotion po ng ang scientific career system. Paano natin magpo-promote, mapalaganap, na meron palang scientific career system. Ganoon. Magandang katanungan po yun. Meron pong mentoring program ang scientific career system. So yung mga active career scientists po natin, and even for the retired career scientists po natin, we are already eyeing potential candidates that we could mentor para ma-admit doon sa scientific career system. Binabantayan po natin yung kanilang progress, and eventually we hope that they could join the system, and of course, dumami po yung mga career scientists. Yun po yung una sa admission. Yung katanungan niyo po doon sa promotion, or upgrading, I would say, upgrading to the higher level of the career scientist, I would say, every year po meron po tayong performance rating. At habang tagal po, nami-meet po natin, kasi merit-based po siya, nakukuha natin yung mga points, and eventually, kapag nakuha po natin yung mga designated points, and then we could be upgraded to another level of the scientific career system. Ayan. Okay. May pahabol pang si friend ha. Okay, friend. It's about time. Ikaw nang magpaalam. Mensahe mo, baka may gusto mong bilis naman ng oras. Ganyan parang kailan lang, no? Lahat ngayon, mabilis kulang kasi. ng oras natin, no? Kay Dr. Tasio. Sige. Isipin mo, ilang days na lang Pasko na. Kaya mabilis talaga ang araw ngayon. Sige, go ahead. Okay. Marami pong salamat sa ating mga katropa at saka sa ating mga kaibigang OFW na nakikinig sa lahat ng parte ng mundo. Inyong tatandaan, ako po si Beth Padilla, nagbibigay kaalaman mula sa Department of Science and Technology. One, DOST for you. Yes. Salamat po at magandang Ipa-picture tayo. hapon. Sir, ganito po. DOST. One DOST for you, Doc Tasio. Wait lang ha, papa-picture tayo. Yes. Alis, pa-picture tayo sa technician. Yan. Okay, ayan. Okay, palakpakan po natin si Doc Joseph Vasconcello alias Salamat Tasio. po. Dr. Tasio. And thank you so Salamat much, po. Miss Beth Padilla. See you soon. Yes. See you again. Po, Masamantala na salamat po tayo magpapaalam. Enjoy your weekend. Siyempre po, ito po ang inyong lingkod, Terry Alpa. At lagi po, magsaya, mag-tiktok para stress-free po tayo. Ayan. Okay. Thank you so much. And